Yes, patuloy po tayo mga kaibigan sa programang Buhay na Buhay na Buhay at bigyan daan natin sa linya ng telepono si Kagawad Edwin Piano para mabigay po sa atin ang update sa mga trainings dito sa lungsod ng Olongapo at sa mga pangyayari po sa Sangguniang Panlungsod kahapon. Yes, good morning po, Kagawad. Ay, Magandang umaga po. Magandang Yes. umaga, Mami Net, at magandang umaga rin, although patanghali na sa lahat ng nakikinig dito sa iyong programa sa DWGR. Yes, Kagawad. Marami pong nag-aabang sa inyong pag-guest ngayon dahil in-announce na namin yung inyong mga updates na ibibigay tungkol din sa ating mga trainings at siyempre yung nangyaring session kahapon dyan po sa Sangguniang Panlungsod. So, bigyan nyo na po yung update sa atin, Kagawad. Okay, thank you very much. At bali, threefold itong ating discussion ngayong umaga. Opo. Una nga, patungkol sa mga training program. At pagkatapos yung sa Guam, bago ako pumunta, yung aking cellphone, ang dami-daming nagtitext at nagtatanong pa rin tungkol sa Guam update. Ang ginagawa ko ng sagot ngayon na Maminet, makinig na lang kayo sa DWGO dahil para mas mahaba kasi mahirap yung sasagot din ako ng text na ubos yung oras ko sa napipindot sa aking cellphone. So, ang lagi ko nang sinasagot ngayon, makinig kayo sa DWGO. Regularly, tuwing Huwebes, pero tuwing may panibagong update, siguro naman open para mag-report yan sa iyong programa, Maminet. Apo. Siguro, Kagawad, unahin muna natin yung sa session kahapon, yung mga napag-usapan. Okay, sige. Bago yung mga updates natin. Tama yun. Mahalaga kasi na yung kung ano yung nangyayari sa Sangguniang Panlungsod ay naipaparating natin sa ating mga kalungsod. Para alam nila kung ano yung mangyayari at kung ano yung pinag-uusapan sa konseho. Nang sa gayon, may pagkakataon din sila na kung meron silang gustong iparating sa amin, ipaabot sa amin, siyempre kami ay boses lamang nila sa konseho. At ito yung napakagandang venue para iparating nila yung kanilang mga concern at kami magiging boses nila sa konseho. So para masimulan natin, kahapon kung mapapansin mo, Biyernes ngayon, pero ang regular na session ng Sangguniang Panlungsod actually ay Miyerkules. So sa mga susunod na programa ay Huwebes tayo magre-report. Pero sa pagkakataong ito, Biyernes, dahil naiusog ng isang araw yung session sapagkat umattend sa Manila ang mayor, vice mayor at lahat ng mga city councilor para tungkol ito dito sa isang mahalagang resolution o ordinansa na ipinasa kahapon. So simulan natin, ito yung binabanggit ko na ordinansa. Ito yung ordinance number 2009 O-25. Okay, ano po yun? Ang titulo ng ordinansa na to, an ordinance sanctioning the modernization and professionalization of Public Utilities Department, yung ating PUD, through privatization by way of private sector participation through divestment, sale, or build, operate, transfer, or BOT arrangement. Ang haba ng title, kaya kailangan siguro paano gusto mo, Maminet, basahin natin lahat at explain natin isa-isa mamaya o after nating basahin, explain na natin kagad sa kanina. Explain natin, Kagawad, after basahin ng about ordinance. Tama yun, napakahalaga kasi. So, tulad nga ng binabanggit ko kanina na kahapon ay nung Miyerkules kasi nasa Mandarin Hotel. Doon kasi ginanap yung in-invite. Gustong malaman kasi ng City Council, ng mga pamunuan ng lungsod ng Olongapo, kung meron ba talagang interesado na kung sakaling tayo, privatization o ang tawag natin dito, private sector participation. Ibig sabihin, yung private sector, alam mo kasi sa buong bansang Pilipinas, yung lungsod sa mga city, lungsod na lamang ng Olongapo ang nagpapatakbo ng public utilities ng kuryente. So tayo na lang yung kaisa-isa at ang dahilan nito ay talaga namang hindi kasi akma na ang local government ay siya pang magpapatakbo ng public utilities dahil hindi ito yung specialization. Ang specialization dapat ng local government ay kung paano maibigay yung serbisyo
sa mga taong bayan, edukasyon, sa health, mga ganon. All the basic service ang kuryente, pero nagbago na ang panahon at naging masyadong technical ang kuryente na hindi kayang sumabay ng local government. Primarily ang reason nito kasi yung mga employees from the management to the employees ng public utilities, hindi na competitive ang sweldo, yung salary range ng government. Halimbawa, kung department head ka, magsa-salary range ka ng 40,000. Sa private sector, ang sinusweldo na ng manager ng isang public utility ay umaabot ng 80 to 100,000. Kaya kung kailangan natin ng mahuhusay na magmamanage ito, hindi pwedeng sa sweldo ng gobyerno. Isa yun. At isa pa yung private sector, mas flexible sila. Alam mo naman sa gobyerno, no? Kung halimbawang may pumutok na transformer, kailangan mo munang i-pull out yung transformer, parang meron kang sample, tapos o-order ka, napakahaba ng proseso, dadaan pa sa either ika-canvas or ipipiting, may prescription period. So hindi katulad ng private sector. Kung kailangan nilang bumili ngayon, mamaya lang, nabili na nila, ganun sila kabilis. Tsaka kaya nilang mag-stock ng marami. Tsaka yung finance, pagpe-finance no, kagawad. So, bali po, ang nangyari din sa ordinance kahapon, ano po nangyari? Na-approve po ba? Or ano po nangyari? Na ito kahapon. Although nais nating iparating sa ating mga kalunsod na itong approval ay sinasabi lang natin na na yung modernization tsaka professionalization, yun yung keyword doon. Ito modernize and professionalize. Ibig sabihin sa modernization yung equipment ang pinag-uusapan at sa professionalization yung management, yung mga tao na mag-handle nitong PUD. So ibig sabihin pinapayagan ng pamahang lungsod na simulan na itong proseso ng modernization and privatization. Sa ngayon, ito'y isang pa lamang, parang posisyon ng pamahalaan. Dadaan pa ito rin sa maraming proseso. Ibig sabihin, kailangan isulat yung terms of reference, kailangan isulat yung i-announce yung para sa lahat ng prospective bidders. Dito nga pala, no? 30 yung nag-signify na interesado na pumasok sa negosyo ng itong private sector participation dito sa ating kuryente. Ibig sabihin talagang okay. Kasi nung una kung para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, bali pang ilang beses na nating sinubukan na maging magkaroon ng private sector participation sa kuryente. Mula pa sa early 2000. So almost 10 years in the making itong proyekto na to. Dahil nga sa talagang inaaral maigi. In fact, last time na ginawa natin to na halos matutuloy na sana, kaya lang ang naging problema yung ERC na ang ayon sa computation kasi ng mga bidder ay 1 peso per kilowatt hour ang kanilang pwedeng singilin. Pero nung mag-approve yung ERC, yung Energy Regulatory Commission, sila kasi ang ahensya ng gobyerno na nag-approve. Ang inaprubahan lang nila ay 60 centavos. So yung mga bidder umatras dahil nung kinompute nila, imposibleng maging makabawi man lang sila or kahit na even lang sana doon sa proyekto kung 60 centavos, kaya hindi natuloy. But this time, may mga tumutulong sa ating consultant at check din nila sa ERC kung magkakaroon ng adjustment o kung paano yung gagawin nilang modernization. So, natutuwa kami na nung ginanap na Miyerkules na inimbitahan yung kung sino yung interesado ay mas marami ang dumating kaysa sa inaasahan. Okay, so yan yung ating ordinance para sa sanctioning ng modernization and professionalization ng PUD. Ng ating PUD.